taon na ang nakalipas, isang alien na lahi ng mga robot ang sumalakay sa Earth at tumagal lamang ito ng 11 araw upang sila ay manalo. Pagkatapos ay nag-anunsyo sa TV ang isang robot na tinatawag na Mediator na nagpapaliwanag na ang mga robot ay hindi naglalayong makapinsala at gusto lamang nilang pag-aralan ang mga tao, kaya aalis sila kapag tapos na sila. Sinabi ng Mediator na ang mga robot ay hindi nagsisinungaling at mayroon lamang isang panuntunan, ang lahat ay kailangang manatili sa loob. Ang mga robot ay naglagay ng implant sa leeg ng bawat tao sa planeta upang ma-detect nila sa tuwing may nagtangkang tumakas para agad na mahuli ang mga ito. Nagsimula ring lumutang sa buong mundo ang isang grupo ng spacecraft na kilala bilang Control Cubes. Sa kasalukuyan, isang lalaki ang tumakbo palabas ng kanyang tahanan sa England na nagsasabing hindi ito ang buhay na pinapangarap niya. Hindi pinapansin ang mga babala ng kanyang anak na si Connor at ang lalaki ay patuloy na gumagalaw hanggang sa lumitaw ang isang drone at binibigyan siya ng 10 segundo upang bumalik. Tumanggi ang lalaki, kaya binaril siya ng drone para tapusin siya. Si Connor ay tumakbo upang lumuhod sa lugar kung saan tinapos ang kanyang ama at ang kanyang pag-iyak ay nakakuha ng atensyon ng kapitbahay na si Kate at ng kanyang anak na si Sean. Sinabihan nila si Connor na pumasok sa loob kasabay ng pagbabala ng drone sa kanya, ngunit hindi kumibo si Connor. Kapag babarilin na ang bata, nagpakita si Smythe at gumamit ng authorization code para ihinto ang drone. Lumalabas na isa siyang collaborator, ibig sabihin, nakikipagtulungan siya sa mga robot upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Matapos lumipad ang drone, dinala si Connor sa tahanan ni Kate. Hindi lang ito ang pagkakataong umampon siya ng mga bata na naulila sa digmaan, inaalagaan din niya ang magkapatid na sina Nathan at Alex. Hindi gusto ng mga bata si Smythe dahil nagtatrabaho siya sa mga robot, ngunit ipinaalala niya sa kanila na ito ay isang mahalagang trabaho na nagpapanatili sa kanilang lahat ng pagkain. Bago umalis si Smythe, nagtanong si Sean tungkol sa kanilang nawawalang ama dahil sigurado siyang buhay pa siya, ngunit nanumpa si Smythe na sinuri niya ang mga talaan ngunit wala siyang nakita. Nagalit si Kate at niyakap siya ni Smythe. Kinaumagahan, tumakbo si Connor sa kanyang lumang bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Ang isang robot na bantay na kilala bilang Sentry ay lumitaw sa lalong madaling panahon at binigyan siya ng 5 minuto upang makabalik. Napakaraming bagay ang pinupulot ni Connor at paglabas niya ay hindi niya sinasadyang nahulog ito sa lupa. Sinigawan siya ni Kate at Sean, sinasabing kunin lang ang mga mahalagang bagay, ngunit pinipilit ni Connor na kunin ang karamihan nito. Papalapit na ang Sentry habang nauubos ang oras, kaya sa huli ay ibinaba ni Connor ang kalahati ng kanyang mga gamit at pumasok sa bahay bago pa man siya maparusahan. Nang maglaon, ang pamilya ay nanunood ng isa pang paghahatid mula sa Mediator na nangangako ng parehong mga bagay gaya ng dati. Sinabi ni Alex na nagsisinungaling ito dahil mahigit 1,000 araw na ang nakalipas at hindi pa umaalis ang mga robot. Samantala, si Sean ay gumuhit ng isang grupo ng mga nawawalang tala mula sa kanyang ama. Siya ay nagpapatuloy upang ilagay ang mga ito sa loob ng mga bola ng tennis na pagkatapos ay itinapon niya sa paligid ng bayan gamit ang isang rubber band. Pagkatapos, patuloy na sinusubukan ni Sean ang kanyang makakaya upang harapin ang nakagawiang gawain. Minarkahan niya ang mga araw sa dingding, nagdadala ng tsaa sa kanyang ina kapag nagagalit ito, at pinapanatili ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan tulad ng boxing, pagtakbo pataas at pababa ng hagdan, at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Patuloy din siyang nagpapadala ng mga nawawalang tala sa mga bola ng tennis. Isang hapon, magkasamang tumatambay ang mga bata sa attic habang sinusubukan ni Nathan na ayusin ang kanyang video game console. Tumingin si Sean sa labas ng bintana at nakitang binibisita muli ni Smythe ang kanyang ina na ikinainis niya. Alam ng mga bata na interesado si Smythe na pakasalan si Kate pagkatapos niyang mawala ang kanyang sariling asawa at anak, ngunit itinuturing nila siyang isang kilabot. Pagkatapos ay binuksan ni Connor ang isang baterya upang subukan ang console at si Nathan ay tinamaan ng napakalakas na electric shock na siya ay itinapon pa atras ng silid. Ang iba ay nagmamadali upang suriin siya at natuklasan na ang implant ni Nathan ay na-disable. Tuwang-tuwa, nagsalitan sila sa baterya hanggang sa ma-disable nila ang kanilang implant at magdiwang na may kaunting sayaw. Sa gabi, ang mga bata ay umaalis sa bahay at napansin na walang robot na sumusunod sa kanila, ngunit palihim pa rin silang nagtatago sa mga anino upang hindi makita. Paglabas nila, kinuha ni Connor ang isang bola ng tennis at nagsalitan din sila sa pagdadala ng baterya. Sa kalaunan, nakarating sila sa museo ng tren at nakahanap ng maraming candy sa tindahan, kaya kumain sila hanggat kaya nila. Nakahanap si Connor ng ilang paputok at kumuha si Nathan ng lighter.
Pagkatapos, ibinigay ni Connor kay Sean ang bola at nakita niya ang kanyang drawing sa loob, ngunit may nagdagdag ng tala. Sinasabi nito na ang kanyang ama ay nahuli pagkatapos ng malaking labanan, ngunit ang mga file ng mga tao ay itinatago sa paaralan. Pagkatapos ay tumakbo ang mga bata sa paaralan at madaling nakapasok sa loob. Iniwan nila si Connor dala ang baterya sa pasukan upang magbantay at mag-imbestiga para lamang makahanap ng isang silid na may kakaibang makina. Bigla silang nakarinig ng ingay, kaya nagtago sila at pinanood si Martin na naglalakad na may bitbit na files. Sinundan nila siya hanggang sa mahanap nila ang file office at hinintay na umalis si Martin, pagkatapos ay sinimulan ng tatlo na tingnan ang mga file. Maraming tao ang may pulang X-line sa kanilang larawan at napagtanto nila na ito ay nagpapahiwatig na sila ay patay na. Gayunpaman, ang tatay ni Sean ay wala nito kaya nangangahulugan ito na buhay siya. Natuklasan din nila na pinatay ni Smythe ang kanyang asawa at anak. Nakahanap si Sean ng numero ng rehiyon sa file ng kanyang ama at sinuri ang mapa at nalaman na nasa lokal na hotel siya. Biglang nag-flash ang implants nila, ibig sabihin temporary lang ang effect at kailangan na naman nila ng battery. Habang tumatakbo sila pabalik, napansin ni Connor ang parehong bagay at ginamit niya ang baterya na nagpalipad sa kanya laban sa isang vending machine. Sa kasamaang palad, ang mga kabataan ay hindi nakarating kay Connor sa tamang oras at dumating ang isang sentry na mabilis na nakuha sina Nathan at Alex. Nakatakas si Sean at sinundan siya ng drone, ngunit nang sumali ang mga gwardya sa paghabol ay napalibutan siya at nahuli rin. Dumating si Smythe para pigilan ang mga robot sa pagbaril at sinabi sa kanya ni Sean na nagsinungaling siya tungkol sa tatay ni Sean na ipinaliwanag na kung masaya si Kate, hindi niya ito magagawang ligawan. Dinala ang mga kabataan sa machine room at tinanong sila ni Smythe kung paano nila pinatay ang mga implant, ngunit tumanggi silang magsalita. Sa sandaling iyon, dinala ng dalawa pang collaborator si Martin na nagpapakitang nagpapadala siya ng mga mensahe mula sa kanyang tahanan gamit ang isang flashlight at Morse code. Tinawag ni Martin si Smythe na isang taksil habang ang mga lalaki ay masakit na pinapalitan ang kanyang implant at ikinonekta siya sa makina. Pumasok din ang mediator habang sumisigaw si Martin sa sakit na nagpapaliwanag na ang makina ay gumagawa ng malalim na pag-scan na kumukuha ng lahat ng alaala ng tao. Hindi sila pinapatay nito, ngunit iniiwan sila nito sa isang katatanak na estado na kalaunan ay papatay sa kanila ng tinatawag na mga likas na sanhi. Pagkatapos ay pinalitan ng mga collaborator ang implant ni Sean at inilagay siya sa makina upang magsimula ng isa pang pag-scan. Sinimulan ni Sean na kutsain si Smythe dahil iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki, kaya isang galit na si Smythe ang lumapit para patigilin siya. Gayunpaman, ang makina ay nag-activate at tinamaan siya sa mukha na naging dahilan upang siya ay bumagsak habang hinihila niya ang mga wire. Pinahinto nito ang makina at pinalabas si Sean na ang bagong implant ay na-disable. Kasabay nito, si Connor ay palihim na naglilibot at nakita ang lahat ng ito, kaya tumakbo siya sa lab upang pagsamahin ang ilang mga bagay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa machine room at nagpaputok ng mga paputok sa mga collaborator. Habang sinusubukan ng mga lalaki na maghanap ng pagtataguan, pinalaya ni Sean sina Nathan at Alex at ang grupo ay tumakbo palabas ng silid habang pinapanood sila ng mediator. Sa kanilang paglabas, pumasok si Nathan sa lab at binuksan ang lahat ng gripo ng gas bago itinapon ang kanyang lighter. Nakatakbo ang mga bata sa labas bago sumabog ang gusali. Makalipas ang ilang minuto, nagtago sila sa isang bowling alley at ginamit nila ang baterya para patayin muli ang kanilang mga implant. Habang pinag-uusapan ng gagawin, nag-away sina Nathan at Sean, ngunit mabilis silang pinatahimik ni Alex. Pagkatapos ay pumayag silang hanapin ang papa ni Sean ng magkasama. Sa mga susunod na araw, ang grupo ay nagpapatuloy at nananatiling nakatago sa pamamagitan ng paglipat sa pagitan ng mga gusali. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa hotel, umakyat sila sa hagdan at aksidenteng natulak ang ilang bariles na gumawa ng ingay. Nakuha nito ang atensyon ng isang robot, kaya ang grupo ay tumakbo sa itaas ng mas mabilis hanggat maaari at nagtago sa likod ng isang pader. Iniska ng sentry ang lugar at pinaandar ang implant ni Sean na nagpasakit sa kanyang ulo. Sa kabutihang palad, ang robot ay umalis nang hindi sila nahahanap. Pagkatapos, ang mga bata ay nakarinig ng ilang mga ingay at sinundan ito sa isang silid sa hotel kung saan sila ay nabigla nang makita ang isang grupo ng mga tao na umiinom, nagsasalo-salo at nanunood ng isang laban sa boxing. Nakaon ang kanilang implants, ibig sabihin, dumating ang mga dayuhan habang nananatili sila rito at na-stop. Nabalot ng katahimikan ng silid nang makita nila ang mga bata at pagkatapos ay hinabol sila na iniisip na sila ay mga espiya.
Biglang pinaputok ni Wayne ang kanyang baril sa hangin para pakalmahin ang lahat at napansin nilang nakapatay ang mga implant ng mga bata, kaya dinala nila ang mga ito para makita ang kanilang pinuno na si Monique. Nagtanong si Sean tungkol sa kanyang ama at pumayag si Monique na magbahagi ng impormasyon kapalit ng pag-aaral kung paano patayin ang mga implant. Ang mga bata ay nagpapakita sa pamamagitan ng paggamit ng baterya sa isang random na lalaki at bilang kapalit, ang isang natutuwang Monique ang nagdala sa kanila upang makita ang isang lalaki sa isang wheelchair. Hindi siya masyadong matino, ngunit nagbibigay siya ng ilang impormasyon at sinabing kilala niya noon ang tatay ni Sean. Ang kanyang implant ay inalis ng isang taong tinatawag na watchmaker na nasa tabi ng lihim na lawa na sumusunod sa ilog. Sinasabi rin niya na ang mga bato na may mga graffiti ang magpapakita ng daan. Pagkatapos ay nawala siya sa sarili dahil sa kanyang mga sinasabi at ipinaliwanag ni Monique na natagpuan niya siya sa kakahuyan pagkatapos ng heat stroke. Pagkatapos talakayin ng mga bata kung paano magpapatuloy, ngunit naantala lamang ng drone na nagdedeklara na pansamantalang sinuspinde ang curfew at dapat lumabas ang lahat para sa isang anunsyo. Lumitaw si Smythe kasama ang iba pang mga collaborator at sa gulat ng mga bata, kasama nila si Kate. Tumakbo si Sean para makisalamuha sa karamihan at nadiskubring namimigay si Smythe ng mga wanted na poster sa kanya. Matapos akusahan si Sean ng terorismo, hinayaan ni Smythe si Kate na magsalita na tila ginagawa niya ito para tulungan siya. Nakilala ng isang lalaki sa karamihan si Sean at nagtangkang isumbong ito. Gayunpaman, nahuli muna ni Wayne ang lalaki at nagbanta na papatayin ang sinumang maglakas loob na magsalita. Bago umalis, inanunsyo ni Smythe na makakasama niya si Kate sa kastilyo kaya dapat ipadala doon ang anumang impormasyon na nalalaman nila. Pagkatapos ay inanunsyo ng mga drone na ang curfew ay muling ibinalik. Muling nakipagkita si Sean sa kanyang mga kaibigan at pumayag silang iligtas si Kate. Binigyan sila ni Wayne ng pagkain at radyo, binabati sila ng good luck. Habang tumatakbo ang mga bata, binibigyan sila ni Monique ng mga tagubilin sa pamamagitan ng radyo para maiwasan nila ang lahat ng robot na gwardya na tumutulong sa kanila na umalis ng bayan nang hindi nakikita. Samantala sa kastilyo, ipinakita ni Smythe kay Kate ang isang maliit na cube na gumaganap ng hologram na nagpapaliwanag na ang mga robot ay nangako sa mga collaborator ng 100 ektarya ng lupa. Kumbaga pagkatapos nilang umalis, wala na masyadong polusyon at hindi na overpopulated ang Earth. Gusto ni Smythe na tumira si Kate kasama niya doon, pumayag na isama si Sean. Nag-alinlangan si Kate at itinulak siya nang subukan nitong hawakan siya, ngunit nanumpa si Smythe na babaguhin niya ang isip niya. Bumalik sa mga bata, pumasok sila sa isang bagong bayan at nakahanap ng sentry, kaya tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila. Nakikita pa rin sila ng sentry at sinimulan silang habulin, tinututukan sila ng baril nito. Gayunpaman, nang makita nito si Sean, bigla itong huminto. Napansin ng grupo na ang implant ni Sean ay sumasabay sa robot, isang side effect ng nabigong pag-scan. Nakokontrol na ngayon ni Sean ang robot at pinapakilos ito upang kamutin ang singit nito para tumawa sila. Gayunpaman, kapag nawala sa konsentrasyon si Sean, biglang bumaril ang robot sa lupa. Kasabay nito, ang isang batang collaborator ay nagdadala kay Kate ng pagkain. Kinikilala siya ni Kate mula sa kanilang mga araw ng pag-aaral at ginagamit ang kanyang dating awtoridad sa kanya upang manipulahin siya sa pagbibigay sa kanya ng mga susi. Isang alarma ang nagsimulang humagulgol habang siya ay umaalis, ngunit nagawa niyang magtago sa hagdan bago siya makita ng mga ito. Nakarating siya sa isang silid na puno ng mga mapa at nalaman ang katotohanan na nangyayari. Ang alarma pala ay na-activate ni Sean na nagpasunod sa kanya ng sentry para magmukhang nahuli siya. Nang subukang sunggaban siya ni Smythe at ng kanyang mga tauhan, pinakilos ni Sean ang sentry at pinagbantaan sila na pinilit na ihulog ang kanilang mga baril. Ang iba pang mga bata ay lumabas at kinuha ang mga baril, hinihiling na makita si Kate. Sinabihan ni Smythe ang isang gwardya na sunduin siya, ngunit biglang lumabas si Kate sakay ng kabayo. Sinubukan siyang tawagin ni Sean at ang kanyang pagkagambala ay naging sanhi ng pagbaril ng mga robot na gwardya sa kanyang sentry. Si Smythe at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo pabalik sa loob habang sinusubukang magtago ng mga bata, ngunit si Sean ay na-stuck sa likod ng gwardya habang patuloy ang barilan. Sinubukan ni Nathan at Alex ang pagbaril pabalik, ngunit hindi sila nakakagawa ng anumang pinsala. Pagkatapos ay dumapo ang isang robot na sentry sa harap ni Sean at sapat na malapit para makontrol niya ito. Nang huminto ito sa pagbaril, napagtanto ni Sean na maaari niyang tingnan ang kamera ng robot at pinakilos ito upang barilin ang mga kasamahan nito. Sa sandaling iyon ay nakita ni Nathan si Smythe na sinusubukang tumakas at sinundan siya, kinorner siya sa bubong.
Sinubukan ni Nathan na barilin siya. Gayunpaman, nadulas si Smythe at nahulog sa ibabaw ng mga bag ng basura bago tumakbo palayo. Pagkatapos, dini-activate ni Sean ang guard na robot habang pinapabagsak nito ang baterya nito. Ilang sandali pa, nakarating si Kate sa dalampasigan habang hinahabol ng ilang sasakyan na biglang pumaligid sa kanya. Nahulog siya sa kabayo at natuklasan na ang mga humahabol sa kanya ay ang mga bata. Pagkatapos ng mainit na reunion, napansin nila ang mga drone na lumilipad kaya bumalik sila sa kanilang mga sasakyan upang tumakas. Sa susunod na ilang oras, ang grupo ay patuloy na naglalakbay ng magkasama at sinimulan ni Sean na mapansin si Alex dahil sa kanilang pagsasama. Samantala, ang mediator ay naghahanda ng isang buong bagong hukbo ng mga sentry at sinabihan si Smythe na hulihin si Sean ng buhay upang mapag-aralan nila ang kanyang kakayahan. Inihayag din nito na mayroong isang grupo ng mga scanner na dinadala sa Earth upang mapabilis ang plano ng mga robot. Kung hindi mahuli ni Smythe si Sean, siya ang unang mai-scan. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nahanap na ng grupo ni Sean ang mga bato na natatakpan ng graffiti. Pumunta si Connor sa ibabaw ng isang malinis na bato at napagtanto na sa pamamagitan ng pagtingin mula sa isang tiyak na anggulo, ang graffiti ay nakahanay at nagpapakita ng mga salitang tumawid sa ilog ng 3 beses para sa kaligtasan. Nagnakaw si Kate ng mapa mula kay Smythe at nahanap nila ang ruta na dapat nilang sundan, kaya agad silang pumunta dito dahil nakikita nila ang mga bantay na paparating sa malayo. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakad upang hindi marinig at tumawid sa 3 magkakaibang tulay. Bigla silang nakakita ng isang batang lalaki sa kagubatan na nagsimulang tumakbo palayo nang makita niya sila. Hinabol nila siya habang sumisigaw na kakampi nila siya, ngunit ang bata ay masyadong mabilis at naglaho sa kanilang paningin. Gayunpaman, ang grupo ay nakatagpo ng isang tent na gawa sa lumang tela malapit sa isang lawa. Nang tumingin sila sa ilalim nito, nakakita sila ng isang fighter aircraft. Saglit nilang hinahangaan ito hanggang sa mapansin nila ang mga taong nagkukumpulan sa malapit na may dalang mga sandata na handang umatake. Binanggit ni Sean ang lalaking nagpadala sa kanila at nagtanong tungkol sa kanyang ama na si Danny na lumilitaw sa karamihan at nagmamadaling muling makasama ang kanyang pamilya. Samantala sa kagubatan, nahanap ng isang gwardya ang mga inabandonang sasakyan. Bumalik sa grupo, dinala sila ni Danny sa isang pamayanan kung saan nakatira ang mga taong nakatakas. Inihayag ni Danny na sinabi sa kanya ni Smythe na patay na ang kanyang pamilya at kinumpirma na sa kanya ang fighter aircraft mula sa digmaan laban sa mga robot. Sa sandaling iyon ay nakakita sila ng drone na lumilipad, kaya lahat ay nagmamadaling magtago. Madalas itong nangyayari at nakasanayan na ito ng komunidad. Pagkatapos, dinala sila ni Danny upang makita ang watchmaker at inalis ng grupo ang kanilang mga implant, bagamat nagpasya si Sean na panatilihin ang kanyang implant. Pansamantala, nahuli ni Smythe si Wayne at sinubukan siyang tanungin. Gayunpaman, tumanggi si Wayne na makipag-usap at ininsulto si Smythe na nag-activate ng malalim na pag-scan. Pagkatapos ay ipinahayag na ito ay nangyayari sa malaking sasakyang pangkalawakan na nagdala ng mga scanner. Sa settlement, ibinahagi ni Kate ang kanyang natutunan, ang malalim na pag-scan ay naglalagay sa iyo sa isang comatose na estado na papatay sa iyo sa loob ng ilang araw. Plano ng mga robot na iscan ng malalim ang bawat tao sa Earth upang nakawin ang lahat ng kanilang kaalaman at pagkamalikhain. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nasa planeta ng napakatagal, nangangailangan ng ilang sandali upang maiskan ang buong populasyon ng tao. Gusto ng mga bata na lumaban gamit ang kapangyarihan ni Sean, ngunit sinabi ni Danny sa kanila na sila ay natalo na sa labanan at mas mabuting mabuhay nang nakatago doon. Kinabukasan ay ipinakita ni Danny kay Nathan kung paano gamitin ang sasakyang panghimpapawid, bagamat hindi siya natutuwa sa sinabi ni Nathan na alam niya kung paano gawin ito, salamat sa mga video game. Biglang isang malakas na tunog ang nagpapahayag ng pagdating ng mga sentry, ang mediator, at si Smythe na nangangako na ililigtas ang buhay ng mga tao kung ibibigay nila si Sean. Nagsimulang mabaliw ang mga tao at nakipag-away sa pamilya ni Sean dahil gusto nilang isuko siya, gayunpaman, natuklasan nilang wala na si Sean. Sa isang field, may inilagay si Sean sa kanyang implant at nakuha ang atensyon ng isang drone. Bumalik sa settlement, sinabi ni Kate kay Smythe na wala si Sean doon at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa manirahan kasama niya. Isang galit na Smythe ang nagsabi sa mediator na alisin si Kate sa listahan ng maliligtas at isang control cube ang lumitaw sa lugar na naglalabas ng isang higanteng drill. Hiniling muli ni Smythe na sumuko si Sean at nagbanta na hahayaang maghukay ang drill hanggang sa maging lava ang lupa.
Sa sandaling iyon, lumitaw si Sean na nakasakay sa malaking spaceship na kinokontrol niya gamit ang kanyang kapangyarihan para paliparin ito patungo sa control cube. Sumakay ang mediator sa isang drone at sumama kay Sean na sinasabi sa kanya na magbibigay ito ng kaligtasan sa kanyang pamilya kung sasali siya sa mga robot. Tumalikod si Sean at agad na nag-synchronize sa mediator na nagbibigay sa kanya ng access sa bawat robot sa Earth. Dahil sa napakaraming koneksyon, naging dahilan ito ng pagkahilo niya at nadulas, humawak sa spaceship habang nagsisimula itong tumagilid. Nadulas din ang mediator at malapit ng mahulog, bumagsak sa ilang mga bato na hinati sa dalawa. Nagpaputok ang mga gwardya at handa nang sumuko si Kate. Gayunpaman, nang palibutan ng mga drone si Sean, lumitaw sina Danny at Nathan sa sasakyang panghimpapawid at binaril silang lahat. Ibinaling ng mga sentry ang kanilang atensyon sa kanila, kaya natapos ni Sean ang paggabay sa sasakyang pangkalawakan patungo sa control cube at tumalon sa ere bago ito bumangga. Kinontrol niya ang isang drone para kunin siya nito at pinapanood ng lahat ang pagsabog ng cube. Naging dahilan nito para umalis ang mga sentry. Sinundan sila ni Smythe, sinusubukan silang pasunurin. Gayunpaman, nakikita na siya ngayon ng mga gwardya bilang isang normal na mamamayan at agad siyang pinatay. Pagkatapos, nahanap ni Sean at ng mga bata ang nasirang mediator na nagsabi sa kanila na ang mga robot ay hindi sisuko at babalik. Hindi ito pinapansin ni Sean at kumonekta sa system nito na nagbibigay sa kanya ng access sa bawat robot sa mundo. Ang mga sentry, guard, at drone ay mabilis na na-deactivate habang ang control cubes ay ginagabayan patungo sa kalangitan kung saan sila ay isa-isang sumabog upang palayain ang buong planeta. Dahil sa malakas na paggamit ng kapangyarihan na ito, hinimatay si Sean, ngunit ginising siya ni Alex ng isang halik. Pagkatapos ay masayang pinapanood ng grupo ang mga cube na sumasabog sa kalangitan. Sa huling eksena, naghahanda ang mga tao sa isang salo-salo upang ipagdiwang at maglagay ng isang alaala para sa bawat taong pumanaw dahil sa kalupitan ng mga robot. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.